bakit ka nagsusugal? Bakit ka nagpupunta sa sugalan sa patay? Kaya minsan lately po hindi na lang ako umiinig, nagkukulong ako ng kwarto pag umuwi ako. Kasi ganun din naman po. Pag pinagsabihan ko siya, kakasama ng loob niya. Tulad po ba niyan magtatambay sa labas hanggang ating gabi, hanggang madaling araw? Maganda po ba yun? Hindi sabi ko sa kanya, di dapat nag-asawa na lang ako ng kanto boy. Ganun lang din siya. Ang ginagawa ko sa labas. Sinabi ko po sa kanya dati ko, huwag naman gano'n mapagsalita ka sa akin. Konting bagay lang hindi mo gusto ako, mapagsabihan ako, ito ko na sinasabi mo sa akin masasakit. Sabi ko, huwag naman gano'n. Sabi ko, hindi naman po kami. Gusto niya po yata. Porque siya lang yung tatrabaho sa akin. Sunod-sunod na lang po ako. Hindi naman po ako. Bira! Ayan na, mapagpalang araw po mga ka-business naming minamahal. May susunduin tayo ngayon. At kasama ko itong dalawang aking Betmalung tungbong. Yes! Wow. Kasama ko ang aking tungbong. Good morning, good morning! Alright! Morning mga ka-business. Good morning, it's no problem! Ito yun! Ayos yung pagbati mo kayo, Bong, ha? Siyempre! Alright. Bago na naman yung bunggalo, ha? Meron ka na naman pauso ngayon, ha? Naman, ha? Meron ko yan! Ano? Galing sa ko yan, idol ko yan. Sino idol mo? Ochocho. Ochocho? Sino Ochocho? Si Bong Navarro? Ochocho? Pamiluan yun, bayani ang Ochocho. Oo nga pala, no? Ay, oo, dahil nanonood siya ng mga Sino yung gumawa nun? Si Bayani Agbayani. Ah, ganun. Good morning, good morning! Good morning! What's your problem? Alright. Pakangas mo talaga, bunggalo ka. So yun na mga ka-business, good morning, good morning! Morning! May susunduin po tayo mga ka-business kasi may sinumbong si Ate Vera eh. Ano po yun? Meron yung di pagkakaunawaan yata ito mag-asawa na ito eh. Hindi pa eh. Siguro makipag-away po. Makipag-away po. Hindi naman eh. Mabait naman ako eh. So yung sabi? Ako. Kailan? Sama magtanong. Iba to? Kay Bang iba ka na ngayon. Iba. Dito ka banda. Kung nakikita ka ng viewer. Yan. Alam mo naman yung pagmumukha mo yung talagang hinahanap-hanap yan ng mga Betmalu. Oo naman. Salamat po sa inyo lahat po. Iyo. Boto nyo sa election ha. Mamo, ano po? Mga ka-business, tara sunduin natin sila dito. So dito tayo. At mukhang Tayo. Morning! Morning po. Kamalita kayo, Let's. Okay lang po. Sunduin ka namin, tara. Oh, Saan? Ha? Susunduin? Oo. Tara po ta. Ano ba lagi tao? Doon, punta sa bahay. Tara. Yes, magdamit ka. Ako si Kuya dito, wala si Kuya. Ayan. Ay, hello Let's. Ras, saglit tayo sa bahay. Ay, sino ito? Ay, si Si Bernard. Bernard. Sabi ni Ate Vera? Opo kuya. Ano? Si Bernard? Opo. Ay, Hindi lang kuya. Business. baliktad yung shirt mo kuya. Ay, hindi ba? Ay, di ba baliktad? Bulsa lang po yun. Lumabas. Ayun. Tara. Alright. Tama, paano ba binigay ko sa'yo? So, tara mga business. Yaw. So, Let's go. ano kuya Lito, kumusta na? Okay naman po kuya. Anong pinagkaabalahan mo ngayon? Ano po, sa bahay lang po. Kasi may sinumbong sa Ate Vera.
Alam mo ba yun kung ano? Hindi po. Posible. Hindi kasi sabi sa akin ni Ate Vera, nagsusugal ka na naman daw, nagpupunta ka sa patay. Napunta po ako sa patay pero hindi naman po ako nag-ano. Eh, ba't sabi sa akin ni Ate Vera, nagpupusta ka na naman daw doon? Kaya nga pinatawag ko ngayon, kakausapin ka namin ni ate mo, magkaharap kayo. So yun, mga business, nandito na kami sa bahay. Kakapitan mo na kay Litz. Ito, almusal o. Kaya ganito. Ikaw, Ate Vera, balatang kita. Wala ko gusto mo, balatang kita. Ikaw, Mrs. Ka-Business, gusto mo balatang kita? Opo. Araw-araw po ate, kuya. Ang alin? Anong araw-araw? Araw-araw saging? Oo, tagyan. Ayos ko. Nabuti ko na sunduin si Galito para sila mag-asawa ay harap natin. Bakit ka nagsusugal? Bakit ka nagpupunta sa sugalan sa patay? Wala po kasi yung ano po, laging pag po natambay ako sa labas para ano po, maglaro lang. Laging nagagayat sa akin, sabi ko, tatambay lang naman ako sa labas, nagagayat. Tapos, Sa sobrang ano ko po, lagi lang konting ano ko lang po, kung mapagsabihan ako ina. Kaya sabi ko, parang ano lang po, yung way ko lang po na ano, sige na, kumain ka muna. Lagay mo sa limot dito. Ay, nakapala. Way mo lang na na parang sa mga sinasabi mo hindi ako nagsasalita. Yun lang, parang way ko lang na parang ano po, realize na lalo na kung ano yung sinasabi sa akin, hindi ako nainig. Yung parang ano po, para madaling salita po kasakitan din po siya na ginagawa nito. bakit mo papasakitan yung taong nagmamalasakit sa iyo? Hindi, ano naman po kasi, halimbawa po, konting bagay lang po na ano, na nakita niya hindi niya gusto. Lagi niya kung mapagsalita niya ako inam, tapos Anong inam? Anong inam? yung sobra po, sobra. Nang ikaw mga mapagsalita niya po ako ng sa kanya. Eh, pag nagsasalita po siya, hindi na ako naimig. Pero inaano ko pa rin sabi ko. Para konting bagay lang, gano'n lang sabi. Eh, sasabi ko lang po. Konting bagay lang, gano'n sabi na parang napakawalang friend ako sa kanya. Ano sabi mo dyan, Mrs. Kabisnes? Pero siguro si Ate Vera muna. Ate Vera, ba't gano'n naman? Ano bang ano? Nangyayari sa inyo doon? Wala naman po magkakay. Pag pinagsasabihan ko siya, Ano tayo umiyak? at ano bang ibig sabihin pinagsabihan? Ang ano po kasi sa kanya tayo, pag tayo kunwari, pinaparealize ko sa kanya na ganito ganyan. Tulad yung pagtitipid. Tutupin sa pera? Okay. Akala niya, lagi ko siyang minamanduhan, lagi ko siyang... Kaya minsan lately po ano eh, hindi na lang ako iinay, nagkukulong ako ng parang pagpagpagpagpag ako. Kasi ganun din naman po. Pag pinagsabihan ko siya, kakasama ng loob niya. Tulad po ba niyan, magtatambay sa labas hanggang ating gabi, hanggang madaling araw. Maganda po ba yun? Hindi sabi ko sa kanya, di dapat nag-asawa na lang ako ng kanto boy. Ganun lang din siya. Ang ginagawa mo yan sa labas. Yung nga po, sa labas po kasi, ano po, pag nandun sa loob, mahingin po sa mga may mga kapitbahay po. Naglalaro na ML. AML. Tapos ano naman yung sugal? Pwede ka namang maglaro ng ML na ano eh, na wala, hindi mo katabi yung mga kalaro mo O, at naririnig mo rin yung kanilang, yung inyong komunikasyon, di ba? Di ba ma? pwede kasi ngayon. Kagaya ni, di ba Tong? Boys ano yun? Boys, open niya yung mic. Oo, open yung mic. Kasi sila, Dave, ganun din eh.
naglalaro sila pero silang mag-isa nandito. Yung mga kalaro niya nasa iba-ibang lugar. O pwede naman, ba't kailangan mo pang mayroon kang kasamang mga tambay? Ano lang po kasi yun, yung paglabi lang po yun, hindi ko. Hindi yung magkaka-blend lang po kami sa ano lang po. Tapos nabanggit mo kanina, kaya ka nagpunta ron sa sugalan, sa patay kasi gusto mong pasakitan si Vera. Bakit? Ba't ganun Felix? Huwag naman. Imbis na ika nga tawag ba nito, magunawaan kayo. Ang inaano ko lang po kay Vera po, hindi naman po Vera. Sinasabi ko lang po sa amin, hindi naman po sinasabi po sa akin. Katulad ng ano, sige, maging open ka Kuya Litz, sabihin mo yung side mo. Sinabi ko po sa kanya dati po, huwag naman gano'ng mapagsalita ka sa akin. Sa konting lagi lang hindi mga gusto ko, mapagsabihan ako, ito ko lang sinasabi mo sa akin masasakit. Sabi ko, huwag naman gano'n, sabi ko. Hindi naman po gusto niya po yata, pagkat siya lang nagtatrabaho sa amin, sunod-sunod na lang po ako. Hindi naman po ako. Kaya ka pala nag-PM kay MN. Opo, naghahanap po ako ng trabaho po rin. Yun nga po mga ka-business kasi si MM nagsumbong. Si MM po na dating girlfriend ni Dave. Kaibigan kasi ni Budang yun. At saka po, hindi lang kaya tayo mo ako naghanap po ng paghahanap ng trabaho. Pati po kay nanay, din po ako nagtanong din po, baka magkakilala. Kay nanay ka-business po, naghanap po ako. Nagtanong din po ako kung kakilala si nanay na pwede ako makapasok. Alam mo, Nung pong panahon nag-chat din po ako kay Tabs po. Yun po yung magkakaano po na magkakasunod po na nag-chat po ako. anong trabaho ang Yun po, encoder po siya, wala po kasi. encoder o cashier? Opo. Ganun din po yung sinabi ko kay Tabs po. Na-i-vlog na rin po yung ni Tabs ko na tungkol po sa paghahanap po ng trabaho. Sino ka ba eh? Si Vera o Toman? Hindi kasi ganito Kelly. Hindi naman sa amin na maliit yung iyong kakayahan. Anyway, sige, tutulong kami ni ate mo na makahanap ka ng trabaho tungkol dyan para meron kang pinagkakaabalahan. Parang yun kasi dumadating. Ewan ko kung tama ang aking interpretasyon sa sitwasyon. Ano po, mga ka-business na para bagang sabi niya kanina, sunod-sunuran, hindi naman po pwedeng sunod-sunuran na lang kay Vera, sabi mo. Na kapag halimbawa merong hindi nagustuhan, ay nakakarinig ka ng mga hindi magandang salita. Kasi pag po halimbawa po, matulog na, nagtatanong po ako kasi tinatanong ko about po sa halimbawa po sa ginagastos niya. Ngayon sagot niya po sa akin lagi, hindi naman ikaw nagtatrabaho eh. Tumatahim din lang po ako. Ibig sabihin, ano na rin po, pag siya nagtatrabaho, siya po kasi na lahat ng gusto niya yun. Hindi, halimbawa po, hindi naman po masama sa loob ko. Nagtatanong lang po ako, bakit ganito kalaki yung niyaamon po ako. Yung patulog po noon, minsan, di ba po nung nag-ano po siya na nag-share sa lithium po, yung minsan po nung anniversary niyo po yata ni Kuya. Birthday. Hindi po, nung anniversary niyo po yata. Anniversary Opo. namin. Opo. Nung ano. Matagal na nun, Oo, matagal na nga po yun. March. Dito, na ano po po, napag-alaman ko po na mas malaki yung kanyang share. Wala naman po kung ano din siya share. Nagtanong lang po, ba't ganun yung malaki yung share mo? Nagtanong niya po sa kanya, ano naman, ako yung magtatrabaho. Buwa to nung lagi ngayon yung sabi sa akin siya nagtatrabaho. Sabi ko, sa isip-isip ko, porque siya nagtatrabaho, dapat sunod-sunod lang ako. Hindi naman po talaga ako. Ano po. Kaya po, naghahanap ako ng trabaho, baka sakali. Pag may trabaho na ako, pwede akong mag-suggest sa kanya, dapat ganito ganyan. Ayun po nasa isip ko na
kapag siya nagtatrabaho, parang wala na akong karapatang mag-suggest sa kanya. Kung anong gusto niya lang lagi, yun. Napasama pa tuloy ang pag-share ni Ate Vera. Hindi naman po. Ang ibig ko lang sabihin, ang tagal na kasi nun eh. Alam ko kasi Ano yun, sorpresa kasi yun. Sorpresa. Hindi alam namin ni Mrs. Ka-Business yun. Na meron silang mga naging pag-usap-usap, Ate Vera, tsaka yung mga M's, no? Na parang pinakaregalo nila sa amin. So siguro, tanggalin na natin yung mga ganun. Hindi, Ate Vera nung makakasabi na bakit. Parang ang ingin natin dito pa. No? Maingay. Di pa tayo sa loob. Sa loob tayo mga ka-business. Saglit lang po. Maingay. Hindi ko narinig. Usapan natin. Sige. Tara sa loob tayo. Yan, okay na yan. Oh, tuloy. Ang usapan. Ganito, tawag nito. Teka muna, saan ba tayo natapos? Sa lechon. Sa ambag. Ayun sa ambag. Share. Ayun naman yung bukal sa puso mo naman yun, Ate Vera, di ba? Kaya lang para kayo kay Lito, masyado malaki yata yung inambag mo. Magkano ba yung inambag mo ron? Hindi ko na matandaan. Magkano ba yung inambag niya? Hindi ko na rin matanda. Nagtanong, ako naman po kung sa akin kung malaki ano. Nagtanong lang po ako sa kanya ng maayos po. Tinanong ko lang, ba't ganong kalaki eh, nag-iipon Alam pa ko tayo. kasi kaya share din gano'n si ate. May sila nun eh, mga sponsors. May sponsor si Ate Kasi di ba Vera. akarang tinagdod? Okay, oo. Tama. Di ba nate? Tama, no? Ay, ang bungad niya po kasi sa akin agad, ano naman ako naman nagtatrabaho. Hindi kasi ang tanong mo kasi bakit ganun kalaki. Piniston mo kasi yung amount. Ngayon ganito, siguro sa mga ganyang bagay, may ipapayo ko sa inyo. Pag-usapan niyo muna. Yun nga po eh, Kayo mag-asawa. nag-ano po agad siya na hindi niya sinasabi niya po sa akin agad. Kaya na, ako naman po, kaya nagtatanong sa akin, nagugulit lang po ako na, na sa mga desisyon niya po, hindi niya sinasabi sa akin. Kaya nung sinabi niya, ano naman ako nagtatrabaho, yun, mula po nung sinasabi niya lagi sa akin, natahimik na po ako. Ang tagal na nun ay ibig sabihin nagtatanim ka ng sama ng loob. Bakit ngayon ka nagsugal eh? Hindi po. Sabi mo. Ibig ko po sabihin na mula nung yung sinasabi niya po sa akin nun, hanggang sa pag nagtatanong ako sa kanya, laging sagot na akin. Kaya ano naman, ako nagtatrabaho. Ang bawa, katulad na may ibang inaano po siya, ginagusto. Ayun po laging sagot na sa akin. Hindi, sabi ko, laging ngayon ang bukang bibig. Kaya po ako nag-chat na po, kahit kay Nanay Ka-Business, nagtanong po ako kung saan ako pwede makapagano po ng trabaho. Kasi yung ano ko po, siguro kung may trabaho ako, pwede akong mag-suggest sa kanya, pwede niyang respetuhin yung inaano ko. Kaya kay nanay. Baka isipin ni nanay, pinababayaan ka namin. At ganito. Anyway, sige, maghahanap tayo ng trabaho mo. Kaya lang, hindi kaya yung pagkakaroon mo ng trabaho ang magiging way para lalo kang malaki. Kay Vera naman. Hindi naman. Hindi naman. Maghintay, matyak lang natin. No? Baka mamaya. Di ba? Yun pala kasi, yan na pinag-aawayan nila eh. Nag-awayan nyo na yun. Eh ano pa kaya kung kikita ka ng mas malaki kay Ate Vera? Pagka kumikita ka ng mas malaki kay Ate Vera, hindi si Ate Vera kawawa. Hindi naman po. Ang mga lang naman po kaya ng kung magdidesisyon ng bawat isa sa akin po, yung Mag-usap mo na kayo. mo. Tama naman. Ayun po yung sa akin po. Para wala nang question, wala nang kung kung ano nang masabi lang sa isa't isa. Okay. Ikaw, Te, ano mapaliwalag mo naman sa kanya sa ganun bagay? Sige, para matapos na tayo dyan sa... May mga... Para tuloy gusto kong tanggalin yung mga ganyan eh. Hindi sa kanya kasi, ang mga M's kasi talagang sila naman na nagkukusa na eh. Oo. Ako sa akin, sa mga ganyang okasyon, magluluto ako, sila nagdadala, hindi naman ako sabi, magyan ako na ganito, ganyan na. Hindi, kung anong kusa, diba? Kusang loob nila yun. Tsaka nagsasabi po si ate na kahit wag na. Oo, kung anong birthday ko,
Kung magtulog kayo dyan na walang pupunta rito, matulog kayo, sabi ko sa kanila pa, di ba ano? Eh, sila naman nagkukusang magdala eh, hindi naman tayo nag-ano. Ikaw, te, ano masasabi mo doon nang ikaw ay huminahon-hinahon? Akin lang po. Akin lang po. Huwag nang kasama ng loob yung mga ganon. Kasi lahat naman ginagawa ko. Tulad niyan. Kahit hindi ko kaya sana. Ginagawan ko naman ng paraan para sa kanya eh. Tulad niyan, nagpag-usap siya sa wifi. O ginawan ko ng paraan. Wi-Fi. Noon po, naka-wifi yan sa bahay. Apakaangas ah. Kaya ng Wi-Fi yun? Sa kabit-bahay po, nakashare kami. Okay. Yung mga ganong bagay, huwag niya nga anuhin. Kasi kung tutuusin, yung pag-aano ko dito, yung sa inyo, kung tutuusin, kulang pa yun na inaano ko kasi para sa akin. Meron ba kami kung wala kayo? Maliit lang po na bagay yung inaano niya. Hindi naman siya nabugutom, hindi naman siya nawawala ng pera sa bahay. Magkano ba iniiwan mo sa kanyang pera, te? Pagka pumapasok ka Pag dito? walang-wala po, 50 po, kaya 30. Pero meron naman na po siyang pagkain doon. Pero pag wala po siyang ulam, 100 po. Ano mo ginagawa mo rin sa pera ko, Elitz? Binibigyan naman po ng ulo. Ulam, may ulam na raw, may pagkain na raw. Hindi po, pag wala pong ano. Pag naman po ano, iniipon ko po, katulad po yung naipon ko po, kahapon po binili ko po siya ng ano, ng gusto niya na ano, chocolate po. Chocolate, saan ka bumili? Doon po sa labas po sa 7-Eleven. Paano ka nakapunta doon? Kasama ko po si Totoy, nagpatula po ako. Sino? Si Totoy po, si Bernard po. Sino tutoy? Si Bernard po. Sino? Okay, yung nandun sa bahay niyo. Ako pala mga ka-business, baka matanong niyo kung sino yung batang niya. Magkakaroon tayo ng bukod na vlog po doon. Ano po, bilang pagpapakilala na rin doon. At pakiabangan na lang. So ngayon, ganito, yung tungkol sa pagsusugal, medyo paul ka doon, Kuya Litz, kasi mahirap ang buhay ngayon. At saka bakit naman yun ang naisipan mong gamitin pamamaraan para kamo pasakitan? Hindi po kasi, kasi po, ilang beses ko na po nagsasabi sa kanya na huwag naman ganun siya ano sa akin, magsasalita. Eh, hindi niya Yung paraan ng pakipag-usap. Opo, pakikipag-usap na akala mo lagi halos parang lahat sinusumbat niya sa akin. Eh, ilang beses ko naman po sinasabi sa kanya na huwag naman po sana ganun. Ano bang mga sinasabi mo, Tibera? Yun po, sabi ko gano'n, ako na nga nagpapakahirap. Yung mga ganong term po. Oo. Yun po siguro kinakasama niya ng loob. Ako naman po, sinasabi ko yun para sana paliwanagan siya, hindi ko siya sinusumbatan. Eh minsan po pag nananahimik naman ako siya galit kasi hindi daw ako nagsasalita, tinatanong ako ng maayos. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa kanya eh. Tulad nga po yung sinabi ko na itong mga nakakaraan. Pag may nandun lang ako sa kwarto, pag uwi ko, tutulog na ako. Anong ginagawa niya? Siya pa galit. Hindi daw ako makapahusap ng maayos. Hindi ko na alam yung lulugaran ko. Tinanong ko na nga rin po siya. Kung ayaw na niya sa akin, ayaw na niyang pagbubungan ko, mahigit pa maghiwalay na kami, sinabihan ko po siya. Ng mga nakakaraan. Anong sagot mo, Lito? Sabi ko po, bahala po siya kasi hindi niya naman po yung sinasabi ko sa kanya na Hindi yun yung sagot mo. Mayabang ako kasi may sinasandalan ako. Yun ang sagot mo. Hindi naman ng ano mo. Kaya sabi ko sa'yo, kahit wala ako kila kuya, kilala mo ko. Kaya kong magtrabaho. Anong sinasandalan? Ano ibig sabihin? Eh, dalawa Kayo naman kayo. po. Pares naman kayong tinutulungan namin. Nandito daw ako sa inyo. Dito ka nagtatrabaho para sa kapakanan ninyo. Oo nga po. Yun nga po yung hindi niya maintindihan. Yung lagi kong sinasabi. Kaya Kaya ito, po ginagawa lahat. Kaya Lito, ipaunawa ko sa iyo ha. Yung pagtatrabaho rito ni Ate Vera, bahagi yun ng para sa inyong dalawa. Kasi nga, hindi mo naman kayang ikaw ang magtrabaho. Alam ko naman po yun, Kuya. Ang inaano ko lang po kasi yung inaano niya nga po sa akin na ganun po yung lagi niya sinasabi sa akin. Halimbawa po, dumating po siya na hindi agad ako nakakapag-imis po agad doon. Nagbubunga nga po siya tapos nagmumura agad siya na parang lagi kong ginagawa yun. Hindi naman po. Hindi, teka muna. Umaalis si Ate Vera dito, gabi na.
Oo nga po. Ngayon, kung hindi ka pa nakapag-hugas, nakapag-imis, di ba hugas ng pinggan? Tsaka po makapagwalis. Kasi po pag minsan po, hindi naman po ako nagsasabi dyan na masama po yung pakiramdam po, hindi ko na po sinasabi sa kanya. Palagi bang ganun, kuya? Hindi naman po. Kaya lang, palaging ganun po yung niya, bunganga niya po sa akin. Tapos may kasunod na pong mura, ganun po. Kaya hindi na po ako naimik. Lagi ko lang sinasabi sa kanya na, pag maayos na po siya, may na lagi ko po sinasabi sa kanya na, huwag naman ganun. Pag nakita mo hindi ako nakapaglinis pagdating mo, ibig sabihin masama yung pakiramdam ko. Hindi naman ibig sabihin nun na kaya hindi ko ginawa yung sinasadya ko. Kita mo naman. Ay, pakiramdam mo, nag-ML ka? Hindi naman na, ngayon lang naman na. Pero nung wala pa nga sa linggo ko nag-email eh. Yung mga dati, yung mga nakaraan linggo, araw. Kasi dalawa lang kayo eh. Anong ginagawa mo sa bahay pagka wala sa Ate Vera? Nanonood lang po, tsaka pag nag-uugas nga, nag-iimis nga po sa bahay. Tapos po pag wala na po, natutulog na po ako pag wala na po ginagawa ko. Patulad naman, pag nakapagsaing na po ako, nakapagluto na ng kanin. Tapos nakapagwalis na po doon, nakapaghugas na ng Kasi pinggan. dalawa lang kayo eh. Wala namang magkakalat na bata, wala namang kayo, wala ka namang. Oo nga po. Diba, no? Kaya nga lang po pag minsan nga po masama pakaramdam ko, pag minsan nakakita niya may hugasin daw mga ilang platong pinggan, hindi ko na hugasin agad. Nagagayat na po siya na nagmumura agad siya, ganyan. Hindi naman niya tinanong na, bakit hindi mo nahugasan? Masama ba pakaramdam mo? Eh hindi po, lagi yung pagkarating niya, magmumura agad, ganyan. Kung nakita niya hindi may kalat mo sa lababo, kaya nasa may lamesa, gano'n. Eh sabi ko na, pag may hinahon na po siya, sabi ko, huwag naman gano'n ang salita mo sa akin, nakakala mo laging wala akong ginagawang tama sa relasyon natin, sa pagsama natin. Eh lagi po siyang gano'n, kaya hindi na po ako nagsasalita sa kanya, kaya... Lagi, ibig sabihin lagi makalat sa inyo. Hindi po, lagi pong gano'n yung sinasabi niya, pag naabutan niya po na gano'n pong hindi po ako nakapag-inis. Katulad po, hindi naman po laging makalat sa amin. Eh, sinasabi mo laging gano'n. Hindi po, lagi po katulad po nung napunta po, yung nando pa po kami sa kabilang bahay, yung una namin nilipatan po dyan. Yun po, pag po siya nadating na hindi nga po ako nakapag-inis, yun po, lagi niya pong ginagawa yun sa akin na minumura niya agad ako kung ano nagsasabi niya sa akin na masakit po. Pag ganun pong sitwasyon, yun po, lagi niya po ako sinasabihan ng ganun po. Anyway, yung pagmumura ay hindi mabuti yun, Ate Vera, ano? At dapat ay pwede mo kayo mag-usap na walang kasamang pagmumura. Walang, ito nga yung bad words. At Tanong, bakit mo naman siya namumura, Ate Vera? Kasi po sasabihin niya, masama pakiramdam niya kahit di naman. Paano mo masasabing hindi naman? Ay hindi mo naman ako lagi kasama. Tsaka po, sabi ko nga sa'yo, di ba? Kung hindi masama pakaramdam ko, nadalat na mo ba makalat yung bahay? Di ba? Hindi naman. Hindi mo naman nakakita na may hugasin doon sa bahay pag hindi masama pakaramdam ko. sige, iwanan na natin yan. Pero bago natin iwanan yan, gusto kong magsalita sa inyo na ay inis ako sa inyo. Simpleng mga bagay hindi nyo may handle ng maayos. Hindi naman na kayo mga bata. Hindi ko sinasabing maging perfecto kayo. Pero yung malimitahan sana yung ganyang mga bagay na hindi kayo nagkakaintindihan, kakaroon kayo ng palitan ng salita na hindi maganda. Malimitahan. Ibig sabihin, iwasan nyo. Iwasan nyo. Kasi alam nyo naman walang mabuti may dudulot yan eh. Diba? Dapat lagi kayong nag-iisip ng mga bagay kung papaano lalong mag-grow, umusbong, umunlad ang inyong
pagsasama bilang mag-asawa. Dapat ganun lagi ang mindset ng isa't isa. Hindi yung maling-mali ka ron, Kuya Lito eh. Dahil sa etong isa, napagsalitaan ka ng hindi magaganda, tapos ikaw naman din, nag-isip ka rin ng bagay na para makaganti sa kanya sa pamamagitan ng pagsusugal. Diba? Kumbaga, at least nag-isip ka ng paraan na paano kaya ito namin maayos, maareglo mag-asawa na hindi na mangyari yung ganito. Ikaw naman ang ginawa mo, nag-isip ka ng paraan para, kamo ano sabi niya kanina, mapasakitan sa ganun, parang magantihan, no? Parang ganun, di ba, Felix? Magantihan si Ate Vera na pasamain yung loob niya rin dahil masama ang loob mo sa kanyang gawi. Itigil nyo na yan. Tapos yung pagsusugal mo, Felito, hanggat maaga, no? Huwag mo nang ulitin yan. Kasi yung sinasabi mo papiso-piso, ewan ko kung gaano katotoo yung papiso-piso, pero ako naniniwala ako dahil sa'yo nanggaling. No? Pero ang sa akin lang kasi, alarming yan. Dahil pagka... Oo, dyan nagsisimula yung Felito. Alam mo naman yun eh. Sa kasaysayan ng mga taong naging sugalero, di ba? Nagsimula yan sa pagganyan-ganyan. Hindi yan mabuti. Felito, parang awa mo na. Huwag mo nang gawin yan. Anong kasi sugalin pa? Sa patay, kung lamay, may mga sakla dyan. Baraha. Tong-it. Ano? Tong-it. Ano? Pusoy. Laki. Lucky 9. Marunong ka mag-Lucky 9? Ako doon. Kote, meron ka nun? Lucky 9? Tapos anong oras ka na nakauwi nun? Ano po, ano naman po, yung mag-ano po ako na hindi na ako pinagbuksan. Yun naman po, naglalaro naman po ako sa labas nun. Hindi kaya nga, nung nagsugal ka sa lamay sa patay, Nagpunta pa ako alas 6, tapos mga alas 8, nag-uwi na po ako nun. umuwi ka na. Pagdating na Ate Vera, nasa bahay ka na. Opo. Galing nga, timing ano. Hindi po. Ano po kasi, yung dumating siya, madaling araw na po nun. Opo. Ang buti na lang pala, madaling araw dumating. Hindi naman po, yung ano ko lang naman po, hindi naman po talaga, hindi naman po Nagpaalam talaga. ka kay Ate Vera na punta ka doon? Hindi po. Ayun lang. Hindi, kasi nga ang purpose niya is pasakitan tong isa. Kumbaga makaganti ng sama ng loob. Ang akin naman po, kaya po ako nagpunta doon ng ganong oras, ng ganong ikling oras po, para lang po may makaabot din po sa kanya na magsusugal po ako. Talagang sinadya mo. Opo. Ang sakit naman ng boss. Hindi po, kasi parang sinasadya niya po kasi na pag nag-ano kami na sinasabihan ko po siya na huwag ganun laging salita niya sa akin, hindi naman po niya sinusunod yung sinasabi ko. Okay. Kaya po ano. So ito tanong, Ate Vera, nung nalaman mo na si Lito ay nagsusugal, nakabuti ba yun? Anong naging damdamin mo, te? Mas lumala ko yung galit ko sa kanya. Totoo lang. Kasi number 1 niya na ayoko. Kasi pinaghihirapan ko kung anong kinagastos namin eh. Hindi niya nararamdaman yung pagod at hirap ko. Minsan kahit masama yung pakiramdam ko, basta kaya ko. Grabe kong titipid ko para lang maabot sa... Di ba, Tip, pag umuwi ka, pinagdadala ka ni ate mo ng kung anong meron dito, di ba? Opo, yeah. Para Eh, lang. ang punto ko is, hindi naman siguro pinakapo sa pagkain, Felix eh. Hindi naman po. Ang inaano ko nga lang po kasi, Yung pagsasalita. Yung pagsasalita niya, yung parang ayaw. Mali nga kasi. Ayun lang po yung inaano ko na, ba't ayun lang ang hinihiling ko sa kanya, o pagsabihan ng ganun, hindi niya pa magawa. Yung parang sa akin, parang hindi na rin niya ako nire-respeto kasi nagsalita na ako sa kanya para maging maayos yung... Eh, anong plano ninyo Ano po? mag-asawa para matapos na tayo? Ate Vera. Ganyan lang din po, gawin na niya kung anong gusto niya. Ikaw Para kaya lang na rin Lito? siya sa buhay niya.
siya po, bahala po siya. Total naman, ayaw niya yung pakinggan yung sinasabi niya, yun lang naman hinihiling ko sa iyo, yung mga salita mo kasi. Kita mo naman pag sinusunod mo yung ano, sinasabi ko, kahit naman anong sinusunod ko naman, di ba? Yun lang ang naman salita mo lagi, ang inaano ko lang. Matagal na tayo, matagal lang ganyan. Yun nga, matagal na nga tayong ganyan, hindi mo pa ako masunod sa sinasabi ko sa iyo na huwag ka naman ganyan magsasalita. Sa tagal na natin, yun lang naman hinihiling ko sa iyo eh. Ate Vera, may tanong ako sa'yo. Kung sakali matulungan namin si Kalito na magkaroon ng trabaho, papayag ka ba, te? Ha? Opo. Dahil yun naman po, matagal na yung gusto eh. Magtrabaho siya. Ganyan nga Kahit eh. sinasabihan ko po na huwag na ganito ganyan. Kahit pinapaliwanag ko po sa kanya. Paano kasi nga, ayun nga yung parang nasa isip ko na kung may trabaho ako siguro, papakinggan mo na ako sa pagsasalita mo na huwag mo ako pagsalita ng gano'n. Yung bang, ang ganito kasi si Lito, parang pakiramdam niya, nanliliit siya bilang isang lalaki. Opo. Tama na ko, Lito? Opo. Dahil nga si Ate Vera ang nagtatrabaho, yung pakiwari niya, kaya siya napagsasalita ng ganung mga salita ni Ate Vera dahil nga sa parang wala siyang naiambag. Opo, parang wala pong rights. Pagdating halimbawa sa mga pangangailangan, Opo. ibig sabihin walang income. Ngayon, ang sa amin naman Kuya Lito, walang masama. Sige, tingnan natin no, kung ano magagawa namin para kayo magkaroon ng trabaho. Tapos, para maalis na yung ganyang ninyo. Ang tanong, hindi kaya yung pagkakaroon mo ng trabaho at magkalayo na kayo mag-asawa sa loob ng 24 oras, baka dumating yung pagkakataon niya, hindi na kayo magkita sa bahay niya. Eh, baka mamaya yan pa yung mag-imit siya para lalong maging lumala yung inyong sitwasyon dahil siyempre may sarili ka ng pera, magagawa mo na yung gusto mo, di ba? Kumbaga, anong pakialam mo, pera ko to. Di ba parang ganun kasi ang system ng inyong Hindi naman po ako ganun po. Ayun, alam niya po, nung nag-ano po ako ng Vita Plus, nung kasama po kami, lahat ng kinita ko, pinapalang ko po sa kanya, tapos surrender ko po sa kanya. Ako po kasi, pag may pera po, ibinibigay ko po sa kanya. Oh, wow. Lahat po ng kinita ko. Ang inaano ko lang po, kung bigyan niya, kung anong pagkabigay ko sa kanya, kung ano yung binigay niya sa akin, hindi ayun lang po yung ginagastos ko, ganun po. Totoo yun, Ate Vera? Kung matandaan yun. Nung nagbabay na plus ako nga yung Hindi mo binibigay sa akin lahat kasi iniipon mo yun kasi ibabalik mo yun sa mama mo. Hindi, ibig sabihin, binibigay ko yung tubo na inano ko, yun ang binibigay ko sa iyo kasi alam mo naman yun na pinapaikot ko lang yung pera. Oo. O yung Parang consignment, no? Opo. Na yung tubo, kung anong kinita ko yung tubo, ayun yung binibigay ko sa iyo. Kasi alam mo naman na yung perang pinapaikot ko, hindi ko naman pwedeng ibigay sa iyo kasi naalis ako. Na kailangan, mamaya bibili ako ng ano. Liwanagin mo kasi sabi mo kanina, binibigay mo sa akin. Oo nga, yung kita, yung ibig sabihin yung kita, di ba kita yun? Kita yun, ibig sabihin yung kita, yun tinubok na. Hindi ko naman pwede sinabing kita kung ayun yung ipinapaikot ko, hindi yun ang kitahan. Yan, alam ni Kuya yun, hindi kita Hindi mo yun. binibigay yun noon sa akin kasi binibili mo rin ng doon sa bahay niyo yun noon. Ah, Alam mo yan, yung- binibigay mo sa mga pamangkin mo. Yung tayuhan nakabukod na, nagbibigay pa ako sa amin. Paano ka mag-ano ng Vita Plus na nakabukod na doon Nagbabayta plus pa ako nung Hindi, lockdown lang. nag-lockdown na Ay, noon. hindi pa. Nabulok nga yung mga Vita Plus mo eh. Paano mo Nagsama tayo nung February, di ba? Nung punta ako sa iyo, February. Nung umuwi tayo, nung namatay tatay ko, February din. Di ba, nung nagsasama pa tayo, nagbabayta plus pa ako nun. Kaya nagano ka nagtinda ka ng fishbowl nun, di ba? Ang sinasabi mo, hindi ko binibigay sa iyo lahat ng pera ko. Kasi yung pinapaikot ko eh. Pero yung lahat ng itinubo ko, ibinibigay ko sa iyo. Lumabas sa bunganga mo kanina, binibigay mo lahat sa akin. Sandali, tama na yan. Huwag na kami magtanong. Nga. Let's. Kasi hindi ko naman masasabi kita yung ano eh, pinapaikot ko eh. Oo, siguro tama na yan. Oh. At ganito.
Hindi matatapos yung relits pagka halimbawa sige na, huwag na kayo magtalo. Ngayon ganito na lang, mag-isip tayo ng solusyon, no? Tulungan nyo kami ni Mama Ka Business na makapag-isip ng solusyon para maging maayos ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ngayon, okay sa'yo, Ate Vera, tulungan namin si Galito makahanap ng trabaho. Ha? Tapos Kelits, ganito, kung halimbawa may mga concern ka, kagaya niya pag-message mo kay MM, no? Pag-message mo kay nanay, nag-reply ba si nanay? Ayun na nga. Tsaka po sa hindi po. Ang nag-reply lang po sa akin sa pagkahanap ko ng trabaho po si Paps po. Tapos Papa Dins. Opo. Ano sabi ni Papa Dins? Wait lang daw po. Tapos nag-vlog po siya sa amin po. Yung absent po si Vera. Tapos natukoy din po ni Paps yung itinext ka po sa kanya. Okay. Naka-vlog po yan. Okay, so siguro, bago mo gawin yun, pagbibigay ng mga mensahe sa mga kakilala natin, i-rely mo muna kay, iugnay mo muna sa amin. Na, kuya, bala kong ng trabaho, ito sanang ganun lang, hindi ka naman pagbabawalan. Para at least kami din, alam lang namin. No, yun lang naman. Kasi, isang pamilya tayo eh. Diba? Hindi sa pagbabawalan ka, hindi sa para pigilan ka, kundi at least alam namin para hindi kami, kagaya si MM, nag-message kay Mama Ka Business, ha? Mapapagano si Mama, ha? Ganon? Hindi ko alam yun, ha? Diba, no? Para lang, OOM, para kasi si Galito, ganito, ganyan. Masuportahan ka, hindi yung ang response, ha? Hindi ko alam, ha? Kasi yun ang totoo, hindi niya talaga alam, eh. No, yun lang naman, hindi ka para pigilan, hindi kaya pagbawalan. Mabuti nga para sa amin, para sa akin, Mama Ka Business, ano sa palagay mo? Okay ba na magkaroon ng trabaho sa Galito? Okay lang kung may tatanggap kay Kuya. Diba? Okay lang. Kaya lang ang natin Kuya, paano natin umpisahan? Yun eh. Gusto lang isip mo na magkaroon ka ng trabaho. Paano natin umpisahan? Yun. Ilang ang akin. Kasi, di ba nga sa ibang mga company, hindi naman sa pamamaliit sa'yo, Kuya Lito, ha? Pasintabi sa'yo. Gusto ko ng trabaho kasi nga talagang dapat talaga ang lalaki ang may trabaho, pangunahin. Kaso nga iniisip ko, paano? Saan tayo mag-uumpisa? Ganito. Siguro sa talagang ang tatanggap diyan kay Kuya Lito, kailangan talaga ng referral. Magmumula sa atin. Parang ipapakisuyo natin, subukan nila ito si Kuya Lito na sa kabila ng ganitong kalagayan, merong kakayahan ito sa ganitong bagay, no? Kagaya sinabi niya, encoder. So siguro ganito bago natin tapusin ito. Kuya Lito, uulitin ko sa iyo. Tanggapin natin yung katotohanan na sa ngayon, ay si Ate Vera ang naghahanap buhay para sa inyo, no? Ngayon, huwag kang mag-alala kasi magtatanong-tanong din kami, ha? Para makapagtrabaho ka. Kanya lang, ang inaalala namin dito kay Lito, huwag naman sana. Nang dahil sa nagkaroon ka ng trabaho, yun ang maging dahilan para maghiwalay kayo ng tuluyan ni Vera. Hindi na. Ha? Hindi na. Kasi panigurado yan, may kanya-kanya na kayong income. Bakit? No? Ngayon pa nga lang, parang gusto niyo na yata maghiwalay. Maghiwalay ba kayo? Para po sa akin, hindi. Ayoko na po kasi marami na rin ang pinagdaanan po. Ayun naman pala eh. Yan dapat lagi mong iniisip. Oo.
normal na kayo ay mayroong hindi pagkakaunawaan pero laging positibo. Ayun, naputol yung vlog natin mga kabis na sa ubos ng battery. Angle mo na lang. Kunti pa. Ulit. Yan. Okay na. Center na. Apo. Ilaw. Hop. Okay na. Huwag masyadong maliwanag. Kaya makita yung ating mga blackheads. Pero nawala na yung aking bandara. Ayun shoutout sa kay Ma'am Elica. Bandara. May nakapansin po, kuminis daw yung mukha ko. Oh, di ba? Oo nga, Dara lang ngayon ko lang yan. napansin bumata ka ng 1 week. 1 week? Oh, kasi 1 week ka pa lang nakakabandara. So yan, natuloy natin mga ka-business. Pasensya na naubos yung battery. Ngayon ganito, makinig kayong dalawa sa akin. Ikaw, Kuelito, naintindihan kita. Ate Vera, naintindihan kita. Parehas naman kayong may punto. No? May papayo ko sa inyo, ganito. Siguro, Ate Vera, sa side mo, iwasan mo yung paggamit ng mga salita na bad words kung may gusto kang iparating kay dito. No? Kung may gusto kang sabihin, saway, payo, advice, ay iwasan mo yung paggamit ng bad words. Makakaasa ba kami roon? Ha? Hindi nga. Iwasan na lang yung ikagagalatan sa isa. Hindi, bukod doon, kasi hindi maiwasan yun na hindi sila magkaroon ng hindi maka-encounter ng hindi pagkakaunawaan. So, iwasan mo yun, paggamit ng bad words. Ikaw naman, Kuelito, pagkalimbawang merong nasasabi yung asawa mo na pakiwari mo nasaling yung damdamin mo na para bagang yung pagkalalaki ang ika nga naaapakan, nasagkaan. Huwag ka naman mag-isip ng bagay na gagawin mo para makaganti ka sa kanya. Sa paraang kagaya niya magsusugal. Sinadya mo talaga. Pambihira ka Huwag ganun. Dapat yun, ang gawin nyo, gawin mo Kuelito, pag ganyan, pupunta ka rito, ilalapit mo sa akin, ibubulong mo sa akin, yan. Para, kausapin si Vera, no? Payuhan, paalalahanan. Kasi yung ginagawa mo ay pampalala yun ng sitwasyon. Hindi yun pagresolba ng problema ninyong mag-asawa. Pampalala yun. Naintindihan mo ko? Kaya, naintindihan ko lang po yun, kuya. Kaya lang po, ang inano ko nga po kasi, ayaw niya po akong sundin sa ayun naman po hinihiling ko sa kanya na wag ganun yung parang iniisip ko, ba't ba ayaw niya sundin? Parang ayaw niyang, parang inaano niya sa akin talaga na parang baliwala lang talaga ako, ganun po. Yun ang pakiramdam mo. Pero isipin mo, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi ka baliwala kay Ate Vera. Kaya nga kayo hindi nawawala ng pagkain, no? Mayroon kayong maayos na tirahan, di ba? Yun dapat, i-considera mo rin yung bagaman, itong sinasabi ko sa iyo, hindi naman ito pagmamaliit sa iyo Kumbaga ito kasi yung sitwasyon nyo sa ngayon at ang sinasabi ko sa iyo, kung halimbawa meron kayo hindi pagkakaunawaan, huwag kang mag-isip ng bagay na gagawin mo para mapasakitan mo rin siya. O hindi kaya para magantihan mo siya. Huwag! Tsaka po, pati ko yan madalas po pag nangyayari din po pag minsan po pala, hindi po madalas. Pag minsan po kasi, pag nagmumura po ako sa akin, kahit may ibang tao na nakaharap, basta na lang po siya magmumura sa akin. Kung hindi niya nagustuhan. Ayun, so ito na, pagpayuhan ko naman, narinig mo naman kanina, di ba no? Opo. So balitaan mo ko kung susundin ba ni Ate Vera yun. Ate Vera, sana, for the sake of maayos na pagsasama ninyo, sa kapayapaan ninyong mag-asawa. Di ba, Ate Vera? Ngayon, sa kabila ng halimbawa, hindi ka na nagagamit ng mga salitang bad words at saka yung mga salitang parang may pag-aadlahi. O, no? Kay Lito, palagi ko mas ano kasi yan mas madali niyang maintindihan at mas madali niyang sundin, no, Ate Vera?
Yun lang. Tapos, wag mo nang uulitin yan, Felito. Na halimbawa, hindi niya nagkaroon kayo ng pagtatalo, tapos gano'n na naman, iparating mo lang sa akin. Ha? Nakahanda kaming tumulong. Hindi kami magsasawang magpayo, magturo sa inyo. Ha? Hindi kami magsasawa at makakaasa ka na kami walang papanigan sa inyong dalawa. Naintindihan mo? Ha? Hindi natin ito-tolerate yung mga maling gawi. Ha? At basta, yun, pagka may ganun, wag mo na ulitin yan. Wag mo nang uulitin yan. Na pag halimbawa meron siyang nasabi na hindi maganda, ang gagawin mo, gaganti ka sa paraang ibang gawain na masama. Pagsusugal, masama yan eh. Diba? Felito, alam mo ba yun? Oh, wag mong gagawin yun kasi lalong bibigat ang inyong sitwasyon, bibigat ang buhay ninyo, at mas magiging malala yung samaan ng loob ninyo sa isa't isa. Ilapit mo na lang sa akin, hindi tayo mag-vlog, no? Basta yung ganon, yung ilapit mo yan sa akin, hindi natin iba-vlog yan. Makakaasa ka ron. Pero pagka nalaman ko sa iba na meron kayong mga gawin na hindi mabuti, hindi maganda, iba-vlog ko yan. Bakit? Kasi ito yung aming proof. Ito yung aming panghahawakan just in case kung ano man ang magiging takbo at sitwasyon, takbo ng inyong buhay sa darating at kung ano ang inyong magiging sitwasyon. Halimbawa, wag naman po sana nagdesisyon kayo maghiwalay. Ito kasi, yung vlog na to, may basihan. Ano ba nangyari, no? Yung po, istorya ng buhay nyo ito eh. No? Ngayon, kung halimbawa, naitimbre mo sa akin yan, naipaalam mo sa akin, nang tayong dalawa lang nag-usap, hindi kasi mama ka business, hindi na kailangan ng vlog. Bakit? Naiparating mo sa amin eh. Alam na namin yun. Di ba, no? Kung sakali man, mayroong ano man ang magiging sitwasyon nyo sa inaharap, alam namin, masasabi rin namin sa vlog. No? Kasi magtatanong, siyempre, natural yung viewer. Di ba? No? Nag-gets mo ko? So yun, sana maging maayos na kayo. Ate Vera, walang masama sa paghingi ng sorry. Felito. Basta kung ano na lang yung, basta kung ano yung, Pares kayo dyan nagkaroon ng pagkukulang. Pares kayo nagkaroon ng pagkakamali sa bagay na yan. Ayaw ng isa't isa, huwag nang gawin. Yes. Para hindi na kayo nagtatalo. Kasi ganito yun, Ate Vera, bigyan kitang halimbawa. Halimbawa, sumama ka business. Yung, teka muna, matanong ko muna. Totoo ba yung sinasabi ni Lito na nagsasalita ka ng pagmumura sa kanya? Para fair. Alam naman po ako magmumura sa kanya pagka yung ilang ulit ko lang sinabi sa kanya, hindi siya nakikinig. Hindi naman na. Hindi ako nakasa'yo. Okay, tatanggin mo hindi. Pero alam mo at alam ko din na. Oh, hindi. Basta kaya lumabas na rin naman sa bibig mo, Ate Vera, na nagawa mo yun, no? Opo. Nagawa mo yun. So ngayon ganito, halimbawa si mama ka business, ganyan ang pagsasalita sa akin, mumurahin ako. Mabuti ba yun? Halimbawa, meron ako nagawang hindi maganda sa pakiwari niya, hindi tama. Tapos sasawayin niya ako sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga bad words. Mabuti ba yun? Hindi, di ba? Baka mawalan kayo ng respeto sa amin. No? Di ba, Tibera? Oo. So, huwag mo nang gagawin yan, ha? Kausapin mo siya mahinahon. Kausapin mo siya ng yung bang punong-puno ng malasakit at pagmamahal. Naintindihan ka kasi maaaring sabihin mo, paulit-ulit na lang kasi kuya eh. Ganun talagang buhay. Buhay pa tayo eh. Talagang darating at darating ang pagsubok, hindi yan mawawala. At kailangan mo pa rin manindigan. Yung napagdaanan mo, ay bahagi ng proseso yan eh. Para mag-grow ang relasyon ninyo bilang mag-asawa. Basta Kuya Lito ha, nag-usap na tayo ha. Bakit kay Kuya dito na naman din?
kung ano din yung ipinabawal at inaano sa Ate Vera, susundin mo din naman. Huwag din matigas ang ulo mo. Para kayong dalawa ay nagkakasundo. Yun ang sinabi ko na kanina na kung ano yung ayaw ng isa, ng ninyong mag-asawa, huwag nang gawin. Gawin ninyo kung anong ikasisaya. Oo. Gawin mo, Pilito, kung ano ikasasaya niya. Ikaw, Ate Vera, gawin mo kung ano ikasasaya ni parang Pilito. hindi yung paulit-ulit na lang ng gano'n ang pag-aawayan. Oo, parang si Mama, kita mo, Mama ka-business, lahat ng ginagawa niya, nagiging masaya ako. O, di ba? Ngayon, ako naman din, ganun din, nagsisigap din ako sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Yung magawa ko, yung maririnig niya mga pananalitas mula sa akin, ay ikasisiyay niya rin. Magiging masaya din siya. O, di ba? Ang sarap ng ganun, ng Mama ka-business, di ba, no? I love you, Ma. Kasi pag hindi, Nagagawa niyo ba sa isa't isa yun? bubugin ko yan kapag hindi. Nag-I love you ba kayo sa isa't isa? Oo na O po. sige Ayun daw, pala eh. gusto namin marinig. Ayun naman pala, Pero bago yun, pala kayo eh. may gusto kayong sabihin. Ay, ikaw, Kuya Bong. Ako. Oo, Hindi, syempre. ako. Ako lang naman, pag-usapan nila mag-asawa po, ina. Pag-usapan nila, yung awat nila po, itapon nyo na lang yan. Itapon? Ang alin? Awat nila, itapon na lang yung awat nila. Kumbaga isin tabi na. Tigil na. Pag-usapan nila ng mag-asawa. Pagka ikaw ba nagkaroon ng asawa, paiyakin mo yung asawa mo? Hindi naman po. Hindi. Hindi na ako. Hindi mo rin masasabi yun eh. Hindi naman. Kasi nag-away nga kayo, iiyak pa rin yung asawa mo. Hindi naman. Ganun lang yun. Hindi ba yung iyak na natin tukoy ko kasi chick boy eh. Joke lang. Ang daming naging chicks. Hindi naman. Iba yung sa inyo, iba namin. Kasi talaga. Sa awa nyo, di ako nangyayarap sa away nyo. Away nyo yun eh. Away mag-asawa yun. Hindi, payo nga. Hindi, Payo hindi lang, siya hindi ka nakikialam. nakikialam. Iba kasi yung payo sa pakikialam. Yes. Ang pakikialam kasi, Yung sususlugan mo pa, susulsulan mo pa. sige, bahala ka. O, maghiwalay Wala siya, na. sige, gawin mo yung dapat Yun mong yung gawin. ano. Yun yung Sulsul. sinususulan mo pa. Sa atin, pag Payo. papasod, Kasi mga kapatid mo yan eh. kumbaga, O, ikaw naman ito. susundo ko Sa sila. akin lang naman, Kuya, yung tulad na sinabi ko, is iwasan na yung mga salitang nagkakasamahan kayo ng loob. Mas piliin nyo yung maging masaya ba? Tsaka siyempre number one yung unawaan dyan, hindi yung gantihan. Kasi pag gantihan, mas lalong sasama yung loob eh. Mas lalong madadagdagan. Yes, so. Pero mas piliin nyo na unawain yung bawat isa, lalo-lalo na pasintabi sa'yo Kuya Litz na sa ganyang sitwasyon mo is may isang Ate Vera na nakakasama ka at umuunawa naman sa'yo. So, ganun din siguro bilang ikaw, unawain mo din si Ate Vera. At saka iwasan, yung tulad ng sinabi ni Kuya, hanggat maaari, kung kayang iwasan yung mga salitang nakakasakit ng damdamin, huwag nang gamitin. Doon na lang sa piliin yung mas magiging magkasundo. Yes. Mas gaya kayo. Eh, magbibigay lang ako ng tip sa inyong mag-asawa. Kami ni Mama ka-business, hindi rin may iwasan na may sandali rin na para bagang yung bang yung bang parang kakatampuhan na para bagang halimbawa pag nagsalita si Mama na sabi ko mo kasi sa'yo ganito ganyan eh, huwag mo nang hindi na dapat ganun eh. Halimbawa no, alam mo pamamaraan ko, diskarte ko bilang isang lalaki. Love you Ma. Yes Ma, gets ko na Ma, I love you so much. Ay, siya naman po. Ginaganon ko siya. Siya naman kuya, pag nilalambing ko, pinapayas ako eh. Pag hindi daw ako umalis, babanatan daw ako. Alam ko naman hindi ako daw umalis. Kaya ngayon, iwasan na yung Baka ganun, ibang Kuya. banat yung tinutukoy na. Susunod Eh, ko di kayo. gawin mo kuya, umalis ka muna saglit sa tabi lang niya. Ikaw mo naman. O, di palipasin mo yung sama na lang. Ilang Oh, oras lang. basta ito, tapusin na natin to. Mga ka-business namin minamahal, susubaybayan namin kayo ha. Kung ano na sitwasyon ninyo. Ha? Ano yan? Kaya mo yan kuya dito. Pero kuya, hindi ako nangangako na hindi ko mauulit yun. Hanggat Ang alin? na hindi ako nangangako na hindi ko mauulit yun. Kasi matanggal yung pagsusugal mo, yun ang sabihin mo. Hindi. Kasi yun yung ano. Paano ko hindi natanggal, Han? Di ba natanggal ko nga yun ng ilang taon na tayo nagsasama, di ba natanggal ko rin naman ng taon, di naman na binilang. Ano? Gulo mo ko sa pero. Hindi, ang sinasabi ko po kuya, hindi ako nangangako na hindi ko ulit mauulit hanggat
ganun pa rin yung Huwag ganun sitwasyon ang na isipin sinasabi mo, niya. kuya. Negatibo ka naman eh. Oo, Negatibo ganun. ka, dapat sa positibo ka. Kasi parang ang ginawa mo sa asawa mo, parang sige, gawin mo yan, gagawin ko ito. Parang binantaan, negative tuloy ang Hindi impact. ba? Yun po sa akin kasi, hindi ako nangangako na alam ko na baka mamaya nangako ako sa inyo na hindi ko na gagawin tapos mamaya nagawa ko po ulit. Ayun po yung yung sa akin, hindi po ako nangangako po kasi na alam ko na baka magawa ko po ulit. Hindi ka sa amin nangangako, kuya. Sa kay Ate Vera ka mangako. Yun na, ano. So ibig sabihin, magsusugal ka pa rin. Hindi Gusto mo pa rin magsugal. Hindi naman po siya gusto kong magsugal. Kung sakasakali po na ganun pa rin yung trato niya sa akin, baka po ulit nangyayari po ulit yun. Eh, yun na nga, mali ka nga doon kasi ang nangyari tuloy, ang mindset ni Ate Vera, tuloy ngayon, at least na binuo natin, winasak mo tuloy. Meron ka pang ano. Reservasyon, may reservasyon. Dapat walang reservasyon. Dapat, Ate Vera, kayong dalawa mag-usap. Mangako ka kay Lito na hindi mo na gagamitin yung ganoong mga sinabi ni Lito ng mga panalilita na bad words pagkalibaw kayo ay nagkaroon ng usapin o pagtatalong mag-asawa. May ipapangako mo ba yun, Ate Vera? Ha? O yun. Nangako siya, ikaw. Nangangako ka ba na hindi ka na magsusugal ulit? Opo. Ayun nga po, hanggat ang inaano ko po sa kanya na huwag gagawin niya po yung inaano ko. May reservasyon ka eh. Si Ate Vera nangangako kasi hindi na siya aasa na magsusugal ka pa ulit. Ayun nga po, hindi na po ako magsusugal talaga po hanggat yung pong sinasabi ko sa kanya gagawin niya po. Na yung kanyang pangako ay gagawin niya po. Nangangako po din ako na hindi ko rin po gagawin yun. Ayun na, God bless po sa ating lahat mga ka-business. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Bira lang po. Tayong lahat ay
kapangyarihan, pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo, pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao kahit sang